Kung ang ponolohiya ay ang siyentipikong pag-aaral ng mga tunog na bumubuo ng mga salita sa isang wika, ano naman ang pag-aaral sa pagbuo ng mga salita sa pamamagitan ng iba't ibang morpema? Ang ating talakayan ngayon ay patungkol sa morpolohiya o palabuan. Morpolohiya o palabuan ay nagmula sa salitang Griego na morph na nangangahulugang forma at hugis at lohiya o diskurso, teorya o siyensya. Pag-aaral o pagsusuri sa kahalagahan ng morpema sa isang wika at pagsasama-sama nito upang makabuo ng isang salita. Kung ang morpolohiya o palabuan ay pag-aaral o pagsusuri sa kahalagahan ng morpema, ano ang morpema? Ang morpema ay galing sa katagang morpheme sa Ingles na kinuha naman sa salitang Griego na morph, na ibig sabihin ay anyo o unit, at sinasamahan ng salitang im na ibig sabihin naman ay kahulugan. Sa payak na kahulugan, ito ang pinakamaliit na unit ng isang salita na nagtataglay ng kahulugan. Halimbawa, ang salitang makahoy ay may dalawang morfema, ang unlaping ma at ang salitang ugat na kahoy. Taglay ng unlaping ma ang kahulugang marami na isinasaad ng salitang ugat. Sa salitang makahoy, maaring masabi ang ibig sabihin nito'y maraming kahoy. Morpema. Meron itong anyo at dalawang uri. Talakayin natin ang anyo ng morpema. Meron tatlong anyo ng morpema. Ito ay morpemang binubuo ng isang ponema o morpemang ponema. Pangalawa ay morpemang binubuo ng panlapi o di malayang morpema, at ang huli ay morpemang binubuo ng salitang ugat o malayang morpema. Tumungo tayo sa unang anyo. Ang unang anyo ay morpemang binubuo ng isang ponema o morpemang ponema. Ito ang anyo ng morpema na may kahulugang taglay, na nagsasaad ng kasarian kapag naikabit sa salitang ugat. Halimbawa nito, ang a na may kahulugang ukol sa kasariang pambabae o pambabae, at o na panlalaki. Halimbawa, doktor, doktora, senyor, senyora. Ngunit, hindi lahat ng mga salitang may inaakalang morpemang a na ikinakabit ay may morpema na. Tulad ng salitang maestro na naging maestra, ang mga ponemang o at a na ikinakabit ay hindi mga morpema dahil wala naman tayong salitang maestro. Halimbawa, bombero na hindi bomber na sinasamahan lamang ng ponemang o at a. Gayun din ng kusinero na hindi kusiner na sinasamahan lang din ng ponemang o at a. Ganon din ang abogado na hindi abogad at sinasamahan lang din ng ponemang o at a. Pangalawang anyo, ang morpemang binubuo ng panlaping o di malayang morpema. Ito ang anyo ng morpema na hindi nakatatayong mag-isa. Ito ay kailangang maikabit sa salitang ugat upang magkaroon ng ganap na kahulugan. Ito ay tumutukoy sa panlapi. Ang mga inklitik gaya ng ba, po, pa, o, na, nga, din, rin, man, daw at raw ay kabilang din dito. Halimbawa, ang panlaping na ibig sabihin ay gawi o ginagawa. Halimbawa, sumayaw, umalis, humiyaw. Panlaping ma na ibig sabihin ay pagkameroon. Halimbawa, masipag, matalino, mayaman. Panlaping ka na ibig sabihin ay kapangkat. Halimbawa, kasama, kabarangay, kahati. Panlaping mala na ibig sabihin ay may hawig na katangian, mala rosas, mala prinsesa, mala agila. Iba pang halimbawa. Meron tayong morpemang panlapi, kahulugan, salitang ugat, at bagong morpema. Pumunta tayo sa unang morpemang panlapi na ma, na ang kahulugan ay pagkakaroon ng katangian taglay ng salitang ugat, at ang salitang ugat ay bait. Kapag pinagsama ang morpemang panlapi at ang salitang ugat na bait,
Ang bagong morpema ay mabait. Pangalawa, na kahulugan ay pagganap sa kilos. Salitang ugat, awit. Bagong morpema, umawit. Morpema panlapi na an, kahulugan lugar na pinaglalagyan. Salitang ugat, aklat. Bagong morpema, aklatan. Morpemang panlapi na ma, ng kahulugan ay nagsasaad ng pagkakaroon. Salitang ugat, pera. Bagong morpema, mapera. Tumungo naman tayo sa pangatlong anyo, ang morpemang binubuo ng salitang ugat o malayang morpema. Ang mga morpemang ito ay nagtataglay ng kahulugan sa ganang sarili. Binubuo ng salitang ugat na may salitang payak, mga salitang walang panlapi. Halimbawa, bata, talon, ganda, saya, tao, tuwa, liit, taas, basa, laro, kain, sulat, aral.